Hey mga amigo-amiga, dito na naman tayo, gagawa tayo ng video ngayon para naman hindi lang puro kanta yung ating gagawin kasi mapangit naman yung boses natin kahit anong gagawin natin dyan. Hindi naman tayo gumagamit ng autotune or any editing. Sa akin kasi, one time lang ay basta pag kinanta ko, upload na yan kagad. Wala nang gamit-gamit ng ibang editing sound para gano'n na talaga, di ba? So ang ating video ngayon, by the way, so isa din akong ex-OFW. Hindi ko alam kung babalik uli ako. But pag may pagkakataon siguro babalik. So, ganun. Alam niyo ba nung nasa abroad ako ay marami akong naging kamag-anak, kaibigan, maraming nagme-message sa atin. At alam niyo na, pag alam nilang mayroon ka, pag walang-wala ka na, hindi ka na nila kilala, ganun yun mga amigo-amiga, no? So, sa akin ay reality lang talaga, no? Kahit masaktan man ang iba dyan o magagalit man, ganun talaga. So, ito lang ma-advise ko. Pag nasa abroad kayo, kung anong purpose nyo, kung bakit kayo nandyan, di ba nangako kayo sa pamilya nyo, sa mga anak nyo, sa asawa nyo, na abroad para mabigyan sila ng magandang buhay. Ngunit, karamihan ay nasisira pag nasa abroad na yung isang partner. Kasi, nagloko, ganon. So, ang kawawa kasi dyan ay mga bata. So, kung anong focus natin, kung bakit tayo nandyan, dapat doon lang tayo magpo-focus, no? Kasi, once na sinamahan nyo ng kalukuhan yan, ng pangangalunya, masisira ang buhay nyo, pati pamilya nyo. Di ba? Kaya dapat kung anong goal mo, kung bakit ka umalis ng bansa at nag-abroad, kung anong pangarap mo, dapat doon ka lang po-focus, mga amigo-amiga. Kasi once na masira mo na ang iyong focus, ang iyong pangako sa inyong naiwan dito sa Pilipinas, pati buhay mo ay masisira din. Tandaan nyo yan. Dahil once na masira ang buhay mo, wala ka nang babalikan dito sa bansa natin, sa Pilipinas, wala ka pang ipon, wala ka rin project. Ganon ang mangyayari sa'yo dyan pag ikaw ay nasa abroad tapos samahan mo ng kalukuhan at ng kaluhuan sa sarili. Totally, ako, walang-wala din pag alis ko talaga. Alam mo yung isang kahig isang tuka, mas mahirap ka pa sa daga, ganon. So at least sa 7 years and 10 months ko ay siguro nagkaroon na ako ng sariling bahay, maliit na negosyo. After that, bumalik ako dito at magtrabaho ulit dito sa bansa natin. Kahit hindi pa tapos yung sa loob ng bahay, bumalik ako. So alam nyo, amigo-amiga, no? Dito, maganda dito pag may trabaho ka sa Pilipinas tapos nakasettle na lahat para hindi ka na mangutang, para hindi ka na magkaroon ng problema. Kung babalik ka dito sa atin tapos wala kang ipon, wala kang magandang kinabukasan, babalik ka sa zero, di ba? So, kailangan natin mag-isip, mag-ipon, savings at unang una talaga iwasan ang kalukuhan at kaluhuan sa sarili upang ang buhay mo ay magiging tagumpay. Iba dyan, nagkaroon ng pera, kaya lang winawaldas, sinasayang. Sayang lang yung pagod mo. So, wala ka pang projects. So, maybe na makapagbigay ako ng payo sa inyo mga amigo-amiga, no? Dahil ako, experience ko na yan. Kaya ako sinasabi at malay nyo, makabalik din ako uli. So, makikita nyo aking mga vlogs na naman sa susunod ay baka nasa ibang bansa na rin.
So sana ay pagpalain ng Panginoon, no, yung ating mga pangarap, ang ating mga hangarin sa buhay. At nung una talaga yung sinasabi ko, huwag haluan ng kalokohan, lalo na pag pamilyado ka na, no. Una-una talaga, dala-dala mo lagi, ang kaibigan mo lagi ay Panginoon. Kahit anong mangyari kasi, hindi ka iwan ng Diyos. Yung ating mga kaibigan, umaalis yan, may bago namang papalit, may iba namang kakilala, kaibigan lang, no. So, ang una-una talaga na gawin mo ay kaibiganin ang Diyos. Kaibiganin si Jesus Christ dahil siya lang ang nagmamahal sa ating lahat. Wala nang iba pa. Promise. Si Jesus lang ang nagmamahal sa atin. Thank you.